everyone! Ma'am Princess nga pala. Welcome sa ating Araling Panlipunan 10 class. Bago tayo magsimula, mananalangin muna tayo. Ipikit natin ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Okay, bago natin simulan ng ating aralin, maglalaro muna tayo. Ang tawag sa larong ito ay 4 Picks, Guess the Word. Sasabihin o sasagutin nyo kung ano ang tinutukoy ng 4 na larawang aking ipapakita. Isulat ang inyong sagot sa inyong mga kwaderno. May time limit ang pagsagot sa bawat item number. Handa ka na ba? Ano ang tinutukoy ng mga nasa larawan? Same-sex marriage. Mahusay! Ano ang tinutukoy ng mga nasa larawan? Climate change. Mahusay! Anong pinahihiwatig ng mga sumusunod na larawan? Ano nga kaya yan? Kahirapan. Mahusay! Ano ang tinutukoy ng mga sumusunod na larawan? COVID-19. Mahusay! Base sa larawang ating mga nakita, ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa kontemporaryong issue. Pagtatapos ng pag-aaral natin tungkol sa kontemporaryong issue, inaasahan ko na mabibigyan nyo ng kahulugan ang kontemporaryong issue, natutukoy ang mga uri ng kontemporaryong issue, nasusuri ang mga kontemporaryong issue ayon sa kasanayang ating tatalakayin, napahalagahan ang pag-aaral ng kontemporaryong issue, at nakapagbibigay ng sariling mungkahi sa paglutas ng mga kontemporaryong issue na kinaharap ng kinabibilangan nating komunidad. Ano nga ba ang kontemporaryong issue? Ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang ideya, pangyayari, opinyon o paksa sa kahit anong larangang may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Ito ay sumasaklaw sa kahit anong interes ng mga tao.
Ito ay anumang isyung makikita sa iba't ibang aspekto ng buhay tulad ng kapaligiran, edukasyon o kalusugan. Karamihan dito ay mga issue na hindi pa nararanasan ng mga ninuno natin noong mga nagdaang panahon at sa kasalukuyang panahon lamang natin naging isang malaking usapan. Halimbawa ay yung mga sinagutan natin kanina tulad ng climate change, same-sex marriage at COVID-19. Ngunit kabilang din sa contemporary issue ang mga perennial na problema ng lipunan. Ibig sabihin, ito yung mga issue na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng solusyon at nananatiling bahagi ng usapin sa ating modernong lipunan. Halimbawa ay kahirapan, diskriminasyon at paglabag sa karapatang pantao. Sa ito, tutukoy nyo kung anong klaseng issue ang ipinahiwatig ng bawat larawan. Kung ito ba ay panlipunan, pangkapaligiran, pangkalusugan o pangkalakalan. At ang tamang mga sagot ay sa letter A, ito ay panlipunan. Pinakikita nito ang terorismo. Letter B, pangkalusugan, obesity. Letter C, panlipunan. Pinakita nito ang isang larawan ng broken family. Letter D, panlipunan. Dahil ito ay tungkol sa korupsyon. Letter E, pangkapaligiran, tagtuyot. Letter F, pangkalakalan. Pinakikita nito ang koneksyon ng bawat bansa. At letter G, ito ay pangkapaligiran o panlipunan din. Dahil ito ay may kinalaman sa pagkakalat ng basura. Magaling! Ang contemporary issue ay may 4 na uri. Ito ang una, panlipunan. Pangalawa ay pangkalakalan. Pangatlo ay pangkalusugan. Pang-apat ay pangkapaligiran. Ang contemporary isyong panlipunan ay isang pampublikong suliranin. Karaniwang kaugnay nito ang mga krisis sa mga institusyong panlipunan. Ito ay suliraning nakaapekto hindi lamang sa isang tao, kundi sa buong lipunan sa kabuuan. Isang halimbawa nito ay, una, pagboto. Ginagawa ito ng lahat ng tao upang makapili ng leader na mamamahala sa isang gobyerno. Pangalawa, rasismo o yung hindi pantay na pagkilala sa bawat ethnicity o lahi ng isang tao. Pangatlo, isang halimbawa din ang terorismo na nangyayari sa mga bansa. Ito ay delikado para sa mga tao. Ang iba pang halimbawa na nangyayaring kontemporaryong isyong panlipunan ay kawalan ng trabaho at digmaan. Ang kontemporaryong isyong pangkalusugan ay isyong may kinalaman sa kalusugan at iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Halimbawa din ito ay sobrang katabaan o obesity, HIV at AIDS. Ang nangyayari sa atin ngayon, ang COVID-19 o coronavirus 19, drugs, na nakakaapekto sa kalusugan ng isang tao. Ang iba pang halimbawa ay sakit sa puso, cancer. Yan. Isa sa pinakamahalagang issue na dapat bigyang pansin ay ang isyong pangkapaligiran. Ito ay mahalaga dahil iisa lamang ang mundong ating kinalalagyan. Dahil dito, dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran dahil lahat ng ating ginagawa ay direktang nakakaapekto sa ating mundo. Ang ilan sa mga halimbawa ng kontemporaryong isyong pangkapaligiran ay global warming, matinding pagbaha,
El Nino, lindol. Ang iba pa sa mga halimbawa ng kontemporaryong isyong pangkapaligiran na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang pagkakalat ng basura at pagmimina. Ang kontemporaryong isyong pangkalakalan, ito naman ay mga isyu sa lipunan. Ito ay tumatalakay sa mga isyong may kinalaman sa kalakalan, negosyo, kabuhayan, at ekonomiya. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay tulad ng online shopping, pag-import at pag-export o pag-angkat, at paglabas ng mga produkto, free trade, mga pagtitipon na may kinalaman ang mga bawat bansa, at ang iba pang halimbawa nito ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin, pagbaba ng dolyar kontra piso, pagpirma ng presidente sa mga batas na may kinalaman sa kalakalan. Sagutin niyo ang mga tanong sa ibaba. Sa inyong kwaderno, isulat niyo ang inyong mga kasagutan. Number 1, sa issue ng death penalty, ikaw ba ay pro o anti? O ikaw ba ay pumapayag o sumasalungat sa issue ng death penalty? Sa issue ng terorismo, ang pagbibigay ba ng ransom kapalit ng kaligtasan ng mga bihag ay dapat ba o hindi dapat? Bakit? Sa issue ng same-sex marriage, dapat ba itong ipasa sa Kongreso? Bakit oo, bakit hindi? At sa issue ng sigarilyo, dapat ba itong ipagbawal sa buong bansa? Oo o hindi at bakit? Maaari mong balikan ang slide na ito mamaya o kaya ay screenshot mo ang slide upang higit mong mapagnilayan ang bawat katanungan. Okay na? Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng kamalayan ang mga mag-aaral sa kontemporaryong issue sa lipunan at sa daigdig? Mahalaga ang pag-aaral ng kontemporaryong issue sapagkat una, nalilinaw nito ang kritikal na ating pag-iisip at nagkakaroon tayo ng kamalayan sa mga kontemporaryong issue sa lipunan at sa daigdig. Pangalawa, naiignay natin ang ating sarili sa mga issue at sa lipunan at mas naintindihan natin ang kalagayan ng mundo. Pangatlo, nabibigyan mo ng halaga ang mga pangyayari at issue na nagaganap sa daigdig. Pang-apat, nahasa nito ang iba't ibang kasanayan at pagpapahalaga sa bawat issue. Dahil dito, napapalawak natin ang pundasyon ng ating kaalaman at mapapabilis at mapapabuti natin ang pagbuo ng isang desisyon sa pagbibigay ng solusyon sa bawat issue. Panghuli, madali nating naangkop o madali tayo nakakapag-adjust sa kapaligiran dahil alam natin ang nangyayari sa lipunan. Sa gawaing ito, maglilista ka ng mga issue. Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno o notebook. Ang mga issue dapat ay naayon sa personal mong kaalaman, issue na iyong iniisip, at nangangailangan ng kasagutan. Suriin ito at ikumpara sa listahan ng isa mong kamag-aral. So, maaari kayong mag-usap virtually. Ano ang mga pagkakapareho ng inyong mga nailista? Okay? Maaari mong balikan ang slide na ito mamaya o kaya screenshot ang slide na ito para higit mong mapag-isipan ang iyong ililistang mga issue. Saan nga ba makakasipi ng mga kontemporaryong issue? Meron tayong tatlong pwedeng pagkuhanan ng kontemporaryong issue. Number 1, sa print media. Ito yung sa mga dyaryo, magazine, comics, o kung ano pang mga babasahin kung saan makakabasa tayo ng mga kontemporaryong issue. Pangalawa, visual media. Ito yung mga balita, documentaries, pelikula, o drama sa TV. Yung nakikita natin. Pangatlo, online media. Ito yung nasa online blogs, website, Facebook, social media websites, or kung anumang online websites. Sabi,
Inirekomenda ng mga eksperto ang paggamit ng print media dahil nahuhubog nito ang kasanayan sa pagbabasa at pangunawa. Dahil sa pagbabasa nahuhubog ang kasanayang pangwika, gramatika, at matematika. Nagiging bihasa din tayo sa pakikipagtalastasan at pakikinig dahil sa pagbabasa. Dahil sa pagbabasa, makakabuo tayo ng lipunang mulat, mapanuri at matalinong tumutugon sa mga hamon ng kontemporaryong issue. Pagninilay. Sagutin nyo sa inyong sarili ang mga katanungan na ito. Ikaw ba o ikaw ay bahagi ng isang masalimuot na lipunan? Gaano ka kamulat sa mga kontemporaryong isyong ating nararanasan? Pangalawa, paano mo paunlarin ang iyong kamalayan sa mga nangyayari sa ating paligid? Yung mga nararanasan mo. Tandaan na ang bawat isa sa atin ay kabahagi ng isang lipunang ating kinabibilangan. Kaya't may obligasyon tayo na maging mulat sa mga isyu na gaganap sa kinabibilangan natin na lipunan at maging kabilang tayo sa pagresolba o pagbibigay ng solusyon sa mga isyong ito para magkaroon tayo ng isang matiwasay at maunlad na lipunan. Bilang pagtataya, meron kang 30 segundo upang sagutin ang mga katanungan sa iyong kwaderno. Number 1, ano ang tawag sa anumang pangyayari, ideya, opinyon o paksa sa kahit anong larangan na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon? Okay. Number 2, saan makakasipi ng mga issue upang higit na mahubog ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa kaugnay ng mga kontemporaryong issue? Pangatlo, anong kontemporaryong issue ang pinahihiwatig sa ibaba? Hindi maaari ang pwede na yan at siguro, dapat sigurado. Mahigpit ang kompetisyon sa panahon ng internasyonalismo. Alin sa mga sumusunod ang mga saklaw ng kontemporaryong isyung panlipunan? 1. Diskriminasyon. 2. Aborasyon. Letter A, 1 lang. Letter B, 2 lang. C, pareho. D, wala. Number 5. Oo o hindi, ang buhay ba ni Gat Jose Rizal ay isang kontemporaryong issue? Ipaliwanag. Okay. Kung masyado mabilis, maaaring balikan ang mga slides na ito para mas mapag-isipan pa yung mga sagot sa bawat katanungan. Tandaan na ang kontemporaryong issue ay hindi limitado sa pangkasalukuyang issue o usapin. Kabilang dito yung mga pinag-uusapan noon ngunit buhay pa rin ngayon dahil hindi pa nare-resolba. Mayroong 4 na kontemporaryong issue. Ano nga ulit yun? Okay. Isyong pangkapaligiran, pangkalusugan, pangkalakalan, at panlipunan. Sa konteksto ng pag-aaral ng katotohanan, kaisipan o impormasyon tungkol sa mundo, bansa, gobyerno, ideolohiya, kasaysayan at iba pa, mahalagang pag-aralan ang mga kontemporaryong issue para tayo ay maging mulat sa mga pangyayari at magkaroon tayo ng sapat na kaalaman sa kung paano natin masusolusyonan ang mga isyung nararanasan natin. Bilang iyong takdang aralin, isulat ang sagot sa sagutang papel. Mga isyung to mula sa media. Kumuha ng 3 kontemporaryong issue mula sa iba't ibang uri ng babasahin o media. Basahin o panoorin ito at isulat ang pangunahing paksa ng isyung iyong nakuha. So kahit title na lang ang isusulat dito sa print media, visual media, at online media.
Maraming salamat at maging hanggang sa ating susunod na araw.